magkakaroon tayo ng series tungkol sa marriage, buong February. Ngayon, sa marriage proper, tapos next Sunday naman, parents and marriage. Nung inaalala ko yun, sabi ko, parang ang daming pwedeng ibig sabihin ng parents and marriage. Pero ang ibig lang sabihin nun ay bilang mga magulang, paano natin ihahanda yung sarili natin at anak natin sa pag-aasawa. So, yun ay tungkol sa paano inihahanda ng magulang ang kanilang anak sa pag-aasawa. Dahil isa yun sa responsibilidad ng magulang. Hindi sa kanya yung anak niya. Magpawalang hanggan. Ibibigay niya yan sa iba at isusugo niya yan sa iba. Pangatlo, yung singles and marriage. Patungkol naman ito sa mga single, of course. At ano yung tinuturo ng Bible tungkol sa singleness at usapin ng romance. At last, ay tungkol sa unequal yoking. So, tungkol sa isang mananampalataya na hindi dapat makipamatok sa mga hindi mananampalataya. So, diretso tayo. Again, sa Wednesday, ito rin yung pag-aaralan, pero sobrang dami ng material. May mga idadagdag ako sa online studies sa Wednesday. So, simulan po natin. Una, magbigay mo tayong definition. Anong ibig sabihin ng marriage? Anong ibig sabihin ng marriage? Pero itong definition na to, of course, yan na yung tinuturo ng Bible na ibig sabihin. Hindi ito galing sa mundo, hindi ito galing sa lipunan, hindi ito sabi ng kung sinong otoridad, hindi ito sinabi ng kinasanayang tradisyon, kundi ano yung nakasulat mismo sa Bible. So, ang marriage, it is a sacred covenant between a man and a woman instituted by God, reflecting the love of Jesus Christ for the church. Yan yung pinaka-summary statement kung anong ibig sabihin ng marriage. Sa pagitan ito ng isang lalaki, isang babae, at ito isang sagradong tipan na ang pinagmulan ay walang iba kung hindi ang Diyos. At ang pinaka-main purpose, of course, ay para i-reflect kung ano yung ebanghelyo. Now, dito sa marriage, may purpose ito, ano ba tayong dahilan, at ano rin yung mga boundaries. Lahat ng ito, kinuha natin sa Confession of Faith, chapter 25. Ano ang purpose ng marriage? Bakit magpapakasal o nasa loob ng kasal ang isang tao? Bakit? Contrary to popular opinion, dahil lang masarap sa pakiramdam, dahil lang addict ako ngayon, na-addict ako dun sa opposite sex, hindi ganon. Ang biblical reason for marriage ay tatlo. Marriage was ordained, sabi ng 25.2 ng confession, number 1, for the mutual help of husband and wife. Para magtulungan. Para ito sa mga pangangailangan ng isa't isa. May pangangailangan si babae na sila lalaki makakatugon. Mayroong pangangailangan si lalaki na si babae makakatugon. Yung mutual help na yon, pati sa mga obligation. Merong mga kailangang gawin si lalaki na si babae makakatulong at may mga kailangang gawin si babae na si lalaki yung makakatulong. For the mutual help, number 1. Kailangan ko ng makakasama at makakatulong sa akin. Sa needs ko at sa duties ko. Yun yan. Pangalawang reason for marriage is for the increase of mankind with the legitimate issue. Isa sa legitimate na dahilan kung bakit mag-aasawa ay dahil para masunod yung utos ng pag-aanak. Isa yon sa legitimate reason. At pangatlo ay for the prevention of uncleanness. Para hindi na ako magkasala pa. Malinaw yan sa 1 Corinthians chapter 7, verses 2 at verses 9. It is better to marry than to burn with passion. Mapipigilan yung mga makasalanan at na mga kasalanan, mga sexual na kasalanan, kung papasok ang mga tao sa pag-aasawa. Ayan, yung nakalagay sa scripture na mga reasons. At hindi dahil na-inspire sa K-drama, hindi dahil namulaklak, dahil meron kayong mga ganong mga dahilan. Ito yung tinuturo ng Bible na legitimate na mga kadahilanan. Now, may mga boundaries ang usapin ng marriage. Ano yung mga boundaries nito? Ito yung mga boundaries. Una, ito lang ay dapat sa isang lalaki at isang babae. Clarify yon ng Bible
para sabihin, of course, yung gender. Okay, lalaki, babae. Pero ganun din yung number. Sinabi, one man at one woman. Actually, napakalinaw dito sa Confession of Faith na hindi pwedeng pagsabayin yung mga maraming isang lalaki, maraming babae, isang babae, maraming lalaki. Hindi yan ang tinuturo ng kasulatan. There is a boundary. Hindi pwede na 2 o 3 o 4. Hindi yon ipinagmamalaki. Ano pa yung additional boundaries? Pangalawang boundary ay pwedeng mag-asawa yung mga tao kahit sinong piliin nila, pero may consent. So ito, pinapatungkulan nito yung races, kahit hindi mo kalahi. Ayan, you can choose kung sino mapapangasawa mo, pero sila lang na kailangan makapagbigay ng consent. Ayun, yung proper consent. Ang pinaprotektahan niyan ay yung mga bata. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng bata. Bakit? Hindi pa nila kailangan may kakayahan magbigay ng consent, ng proper na consent, ng proper judgment na ginagawa ko to, alam ko yung ginagawa ko. No. Hindi pa alam ng bata yung ginagawa nila kahit gaano nila sabihin na alam nila yung ginagawa nila. Part yan. At ganun din, merong Christian exclusivity. Merong freedom doon sa consent sa pangkalahatan, pero merong exclusivity sa mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay pwede lang pumasok sa pag-aasawa sa kapwa nila mananampalataya. Hindi pwedeng makipagrelasyon ang isang mananampalataya. Ang sabi ng confession, with infidels, idolaters, neither should such are godly be unequally yoked by marrying. Such are with wickedness in their life or maintain the damnable heresy. Hindi pwede kung heretiko, papakasalan mo. Hindi pwede na, alam mo yung buhay ay lumalaban sa Diyos at nagpapakasama sa harapan ng Diyos, yun ang pipiliin mo. So, parte yan ng unequally yoking. Hindi lang ito unbeliever, kung hindi sila na may pinapakita sa buhay nila o pinaniniwala ang katuruan na hindi ayon dito sa kasulatan. Now, after this, diretso na tayo sa next. Titignan natin kung anong sinasabi ng buong Bible sa marriage. Pero summary lang. So, hindi natin dadahanan lahat. Summary lang. Titignan natin from Genesis. Tapos titignan natin yung law, wisdom literature, and the prophets. Ang ibig sabihin yan ay mula buong Old Testament yan. Pangalawa, titignan natin yung pangatlo pala, New Testament. So titignan natin yung buong overview ng Scripture, anong tinuturo sa marriage, biblical theology of marriage. Now, punta tayo sa Genesis. Alam natin ang Genesis ay simula ng mga simula. Dito mismo nakita natin ang unang pag-aasawa kay Adan at kay Eva. Wala pa si Eva, nandun na si Adan at sinabi ng Panginoon, hindi mabuti para sa kanya na mag-isa. Kaya nilikha ng Diyos si Eva gamit yung tadyang, yung rib ni Adam, at ginawa si Eva at ibinigay kay Adan. Pagising ni Adan, may misis na siya. At dito nakita natin si Adan na unang beses na napakanta. Unang beses siyang napabulalas. Unang beses siyang tuwang-tuwa. Pero pinapakita rin ito na ang pag-aasawa ay galing sa Diyos. Hindi ito galing sa tao. Hindi si Adam and Eve ang nag-imbento ay ang Diyos. At ang Diyos ang nasa harap nilang dalawa. Pinapakita nito na merong dignidad ang tao at ganun din na sila ay binigay ng Diyos sa isa't isa para i-reflect yung kanyang relational nature. Sa unang mga araw na magkasama sila, dito natin makikita yung masayang pagsasama ng unang mag-asawa. There is joy and there is harmony. However, hindi siya nagtapos doon. Pumasok yung kasunod na page. Pumasok yung kasunod na chapter. Dumating ang ahas, tinukso si Eva, at si Eva ay nalinlang, at si Adan bilang mister, mag-asawa na sila nito, si Adan bilang mister ay hinayaan na tuksohin yung misis niya ng ahas. He failed to lead. At ganon, binigay ni Eva
kay Adan yung prutas. Wala pang pangalan si Eva dito ha. So later pa dapat yun papangalanan. Pero si Eva, binigay kay Adan yung prutas at sila'y nagkasalang pareho. Si Eva, tinukso ang kanyang mister. Si Adan naman, hindi pinangunahan yung kanyang misis. At alam natin, anong nangyari? Pagkatapos nun, pumasok ang kamatayan, kahihiyan, at mga sirang relasyon. Dito nagsimula lahat sa Genesis 3. Dahil sa Genesis 3, dahil pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang aasahan natin, walang perpektong pag-aasawa. Palaging may sirang relasyon. Palaging may mga nawawasak na mga pagsasama. Ang consequences ng kasalanan ay hindi lang naapektuhan yung lupa, yung mga puno, yung creation, kung hindi mismo yung relasyon ni Mister at ni Mrs., ito ay naging inevitable. Pero salamat sa Panginoon kasi doon sa Genesis chapter 3, may pag-asa. Genesis 3:15. May pinangako yung Diyos na narinig ni Adan at Eva, sinabi niya sa ahas na darating yung isang anak nila na dudurog sa bungo ng ahas. May papatay sa dragon, may papatay sa ahas, merong gagapi doon sa tumukso sa unang magulang natin. At dahil nanampalataya si Adan, pinangalanan niya yung misis niya na Eva. At siya, ang ibig sabihin ng Eva, ina ng lahat ng buhay. Mother of all the living. Nire-recognize nito na umasa sila dito sa simbolo ng biyaya ng Panginoon. So, anong makikita natin sa Genesis? Sa Genesis, despite judgment, God provided hope through the promise of a future Redeemer who would crush Satan. Yun ang makikita natin. At may epekto yan sa pag-aasawa. Na ang pag-aasawa, though broken by sin, merong itinalaga yung Diyos na binhi, na darating at dumating na. Pero sa panahon nila, darating na magre-restore ng lahat. Now, punta tayo sa next. Law, wisdom, and prophets. Pag sinabing law, si Moses yan. Pentateuch. Pag sinabing wisdom, ito yung mga wisdom literatures, ayan yung Proverbs, ayan yung Job, ayan yung Songs of Solomon. Yung prophets, lahat yan ng major at minor prophets ng Old Testament. So, pagkatapos ng fall sa Genesis chapter 3, ang palaging portrayal na, pansinin nyo, after Genesis 3, ang palaging portrayal na sa mga pag-aasawa ay with flaw. Palagi nang may problema. Pansinin nyo pa lang sa kwento nila, ay Abraham pa lang. May problema na. Actually, kay Noah pa lang, di ba? May problema na. May anak siya. Ginawan siya ng kasalanan. At sunod-sunod yan. Wala kayong makikita na karakter sa Biblia na walang epekto ng kasalanan yung kanilang pagsasama. Palaging merong imperfection yung mga pagsasama nila. Napakalayo sa ideal ng Garden of Eden. Pinapakita nun yung pagbagsak talaga sa kasalanan. Pero sa Mosaic Law, sa batas ni Moises, merong structure yung marriage. Yung utos ng Diyos kay Moises, sa lumang tipang bayan niya, palagi may structure. Binibigyan niya ng proteksyon yung marriage, binibigyan niya ng proteksyon yung family, at inaalaw nito yung human weakness. Maraming controversial. Polygamy, ayan. Napaka-controversial yan. Relationships sa slaves, napaka-controversial yan. Pero pagdating sa pag-aasawa, tandaan natin, pinoprotektahan maging ng batas ni Moises, yung pag-aasawa. Isang example, itong Deuteronomy 24, verse 5. Pakibasa nga ako, Joel. 24:5. When a man is newly married, he shall not go out with the army or be liable for any other public duty. He shall be free at home 1 year to be happy with his wife whom he has taken. Ayan. So, isipin nyo Old Testament law to. At binigay ito ng Panginoon sa Old Testament people. At anong focus? Yung marriage. Pag bagong kasal daw, si lalaki ay bibigyan ng ilan? Ilang taon? 1 taon. Na hindi siya kukunin para makipaggera, hindi siya kukunin sa mga public services, para saan? Ano daw purpose?
he shall be free at home for 1 year to be happy with his wife, whom he has taken. Batas to. Batas to. After marriage mo, may 1 year ka. Sasabihin nyo ba hindi gracious yung Old Testament? Sabihin ng mga laki, gracious. Napaka-gracious. Sabi ni Raymond Ortlund dito, na itong exemption sa compulsory service sa first full year ng marriage ay pagpapakita ng pakialam ng Diyos sa pag-aasawa. Na meron siyang pakialam sa pag-aasawa. Na sila ay pinagsama para sa kanilang to be happy with his wife. Ang kasunod naman ay wisdom literature. Pag binasa nyo, 2 books, Proverbs at Songs of Solomon. Songs of Solomon, matik na yan. Talagang relational yan. Pero itong 2 wisdom literature na to, sineselebrate nila both yung joy at love at intimacy sa disenyo ng Diyos. Kaya minsan ayaw nating yung iba, ayaw basahin yung Songs of Solomon. Kasi iniisip nila parang too graphic. Masyadong masyadong PDA. Pero ang pinatutungkol lang kasi dito ay sila na mag-asawa. Sila na nasa loob ng kasal. Sino ang may karapatang mag-PDA? Kasal, di kasal. Pero yung mga kasal yung nahihiya. Pero dito, explicit. So yung ang Proverbs ay nagse-celebrate ng marital fidelity. Ang Proverbs ay nagse-celebrate ng pagtitiwala at sexual joy sa loob ng marriage. Actually, sa Proverbs nga, dito nagbibigay ng babala sa sexual immorality outside marriage. Pero sa Songs of Solomon, passionately it exalts the beauty of the married life. Nagbigay ako ng ilang listahan sa Proverbs para ipakita na meron itong sinasabi tungkol sa marriage. Yung Proverbs, for example, chapter 2, chapter 5, chapter 6, chapter 7, lahat yan warning against adultery. Sinasabi nito, huwag kang makikisama, magpapatukso, o mai-in love sa hindi mo asawa. Wag. Sa halip, ang sinabi ng Proverbs, be faithful to the wife of your youth. Yung pinakasalan mo nung bata ka pa, doon ka maging tapat. Wag sa mga ibang babae, sa misis mo. Wag sa ibang babae, sa misis mo. Marital fidelity. Ang daming warning sa adultery dito. Sobrang dami ng warning. Tapos sa susunod naman sa 19, 21, 25, 27, nagbigay naman ng warning against a quarrelsome wife. Ito naman ay babala sa mga babae at ganun din babala sa mga mag-aasawa pa lang na hindi ito maganda sa pagsasama. Hindi mabuti sa pag-aasawa na palaaway si Mrs. kay Mr. Sa Proverbs 31 naman, kabaligtaran. Yung Proverbs 31 naman ay pinupuri yung virtuous wife. Yung isang Mrs. na punong-puno ng virtue, punong-puno ng kabutihan, na pinupuri siya, maging ng kanyang mga anak at ng kanyang mister. Now, punta tayo sa prophets. Law, wisdom, ngayon naman sa prophets. Sa prophets, may binabanggit ba tungkol sa marriage? Si PJ, magpipreach siya next Sunday. Dami hugot. Magpipreach siya, pero galing sa Malakay. Prophet yon. At sa mga prophets, major at minor prophets, yan ay merong marriage, pero yung marriage na pinatutungkulan doon ay tungkol sa relasyon ng Diyos at ng Israel. Pinoportray nun kung ano yung marriage sa relasyon ng Diyos at ng Israel. Dinedescribe nun kung gaano ka-unfaithful ang Israel sa Diyos, kung paanong unfaithful ang isang asawa sa kanyang asawa. Jeremiah 3:20. Surely, as a treacherous wife leaves her husband, so have you been treacherous to me, O house of Israel, declares the Lord. Ang picture ay yung marriage, ang reality ay yung Diyos at covenant people niya. Sinasabi ng mga prophets,
kayo Israel, kayo sumasama kayo sa kung kani-kanino, binibigay niyo yung sarili niyo sa kung kani-kanino, ibig sabihin nun, binibigay niyo yung sarili nila sa mga Diyos-Diyosan. At hindi katapatan yon sa harapan ng Diyos. Huwag mo ibigay yung sarili mo kung kani-kanino. Nag-iisa lang na Diyos. Hosea chapter 2 verse 2. Plead with your mother. Plead, for she is not my wife, and I am not her husband, that she put away her whoring from her face, and her adultery between her breasts. Talagang mga image rito ng unfaithfulness ng Israel at Judah sa Panginoon. Pero alam nyo, ang isang mabuti dito sa mga prophets, binabanggit nila, kahit na sobrang unfaithful ng Israel, andyan pa rin yung Diyos. Handang i-welcome sila kung babalik sila. Kung kanino sila sumama ng mga Diyos-Diyosan, pero andyan yung Diyos, ready to restore them, ready to receive them back upon repentance. Kasi pinapakita ang Diyos bilang faithful husband. Pinapakita yung Diyos bilang loving husband. Pinapakita yung Diyos bilang nag-offer ng hope for restoration. So, dito sa buong Old Testament, ang makikita nating idea na yung human marriage ay may bahid ng kasalanan, napakalayo nito sa Eden, pero tinuturo nito yung paparating na pagliligtas kung saan ibabalik ng Diyos yung mga tao sa sarili niya sa pag-ibig. Now, New Testament tayo. Sa New Testament, may 3 ulit. Gospels, tapos epistles, tapos revelation. Sa Gospels, nire-reaffirm nito kung ano yung sinabi sa Genesis. Si Jesus palagi niyang kino-quote yung Genesis. Dito niyo mababasa yung and the two shall become one flesh. Yan, kino-quote ni Jesus, Genesis chapter 2. Sipin niyo yun, ang Panginoong Jesus kino-quote Genesis chapter 2. At ganun din, ang Panginoong Jesus ay nag-a-affirm na ang marriage ay lifetime. May nagtanong kasi sa kanya tungkol sa divorce. At nung may nagtanong sa kanya tungkol sa divorce, binalik niya. Sabi niya, sa simula, hindi ganyan. Pinahintulutan lang ni Moses na magkaroon ng divorce upon sexual immorality dahil sa kahinaan ng mga tao. Pero sa original, hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi plano ng Diyos na ang pinag-isa ay maghiwalay. Ang pinag-isa, ang sabi ng Panginoon, huwag paghiwalayin. Sinong pinagsama ng Panginoon, huwag paghiwalayin. Sa Apostle Paul naman, sa epistle, kasi puro kay Apostle Paul kay Peter, isa lang sa 1 Peter 3. Tapos yung iba, puro kay Apostle Paul na. Ang pinakamaganda kay Apostle Paul ay dahil siya yung nagde-describe kung ano yung mystery ng marriage. Na ito'y tungkol kay Jesus, sa iglesia, nire-reflect nito, verbatim, sinabi niya mismo yon. Yung mga patikim pa lang sa Old Testament, sinabi niya na mismo ng lantaran. Ang lalaki ay sinisimbolo si Jesus, si Mrs. ay sinisimbolo ang iglesia, ito ay para sa realidad na yon. It's not an end of itself. Sa Revelation naman, napakaganda kasi kung paano nagsimula yung Bible sa kasal, nagtapos na rin yung Bible sa kasal. Ano yung meron sa Revelation? The marriage supper of the Lamb. Kasalan. Kung saan tatanggapin na ng Panginoong Jesus yung kanyang church, universal church, na walang bahid, walang dungis, tatanggapin niya at ikakasal sa kanya. Ang creation ay nagsimula sa wedding, ang new creation ay magsisimula sa isang wedding. Kaya ang lahat ng kasal dito sa lupa ay pansamantala lang, hindi pang walang hanggan. Diba, pag namatay na tayo, pag namatay ang isa sa inyo, sa Mrs. at Mr. mag-asawa, tapos na yung kasal. Hindi na yun binding. Ang kasal ay hindi binding eternally. Ito'y binding in this life. Pero bakit ganon? Kasi nire-reflect niya yung eternal na binding. Si Christ at ang church. Itong pansamantala ay umaanino at nagre-reflect sa pangwalang hanggan na relasyon ni Jesus at ng kanyang iglesia. Now, punta naman tayo dito na tayo sa practical.
Okay, yun yung biblical theology, ayun yung basics, ayun yung mismo yung teaching. Napunta tayo sa mismong, ano na, pag nasa loob ng kasal, ano yung sinasabi ng Bible? Pag kinasal na kayo, hindi naman kayo nakatunganga. Hindi kayo magtititigan lang. May gagawin kayo. Yung mag-asawa ay may ginagawa. At dito papasok yung bagong gobyerno. May gobyerno ang pag-aasawa. Ang family ay isang government. Merong state government, may church government, at merong family government. At meron ng bagong gobyerno. Nung hindi pa kasal si babae, ang otoridad niya ay si tatay. Si nanay at tatay, pero major si tatay. Pero once na ikasal na siya, kaya maganda yung ceremony na meron tayo. Sa normal traditional ceremony, na si tatay binibigay yung kamay ng anak niyang babae sa mapapangasawa niya. Dahil ito yung tinuturo ng Biblia, na kapag kinasal ang isang babae, nasa ilalim na siya ng panibagong otoridad. Dati siya nasa ilalim ng otoridad ni tatay, ngayon siya ay napapailalim sa otoridad ni mister. There's a new authority. Ganon din naman yung mga lalaki. Yung mga lalaki, sila hindi pa ngayon dapat yung next Sunday. Sila ay sasanayin na tumayo at magkaroon ng kakayanan, magkaroon ng banal na otoridad para siya ay isugo at siya ngayon ay hihingi ng permiso na pwede ko bang pakasalan yung anak nyo? Pwede ba kaming magsimula ng panibagong institusyon, pag-aasawa? At yun ay kukunin sa otoridad ng tatay. Paano ba natin mapapatunayan na may otoridad si Mr. kay Mrs.? Again, hindi ito ang countercultural to ngayon. Ang meron tayo ngayon ay feminism. Ang meron tayo ngayon ay feminismo. At actually, gino-glorify pa yan sa Filipino culture. Bago pa dumating itong mga liberal na feminismo, gino-glorify na yan sa Filipino culture. Na parang healthy ang marriage kapag under desire si Mr. Kapag tinatawag ni Mr. si Mrs. Commander, parang ang tingin ng iba ay healthy. Wow, maganda yan. Mabuti. Maganda yan. Sumunod ka sa Mrs. mo. Yan yung gino-glorify ng ating kultura. Pero ang tinuturo ng kasulatan ay biblical patriarchy. Na ang namumuno ay either si tatay bilang pinuno, lalaki, o si mister, lalaki. Kaya parte din ito yung totoong pagpapakalalaki ng mga lalaki na hindi dapat bahagang buntot ng mga lalaki. Pero ano ba yung nakasulat na argument sa Bible? Una, ang Diyos ang mismong nagsabi sa Genesis 3:16 that He shall rule over you. Ito'y argumento kay William Gouge sa kanyang libro. Pero ang sabi ng Panginoon, He shall rule over you. Sabi ng Panginoon. Pangalawa, by light of nature. Sa bawat kultura, though may excessive at we are against doon sa pagiging excessive na yon, pero by light of nature mula sa kasaysayan hanggang bago yung modernity, palaging tinitingala ng mga iba't ibang kultura kahit di Kristyanismo, yung pagiging pinuno ng lalaki kaysa sa mga babae. Again, may mga excessive dyan na hindi tayo dapat tignan na tama. Pero by light of nature, bakit ganon? Bakit sa kasaysayan mas pinapanigan yung lalaki kaysa babae? Anong dahilan? Ang isang dahilan, may mga maling dahilan, isang dahilan ay dahil sabi yun ng Diyos. Alam nila, by light of nature, na disenyo ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng baliin yan. Pangatlo, ay sa pamamagitan ng mga titles na binigay kay Mister sa Bible. Ano yung title? Ang unang title, Lord. Sabi ni Sarah kay Abraham. Alam niyo ba nung sinabi ni Sarah kay Abraham na Lord, hindi yun verbally. Sa isip niya lang yan. Hindi yun outward. Nasa isip niyang, Panginoon ko. Panginoon yun ay master.
Sa isip yun ni Sarah. Esther chapter 1, master, yung tawag sa mister. Proverbs chapter 2, verse 17, guide, siya ang gumagabay. 1 Corinthians 11:3, head, siya ulo. 1 Corinthians 11, image and glory of God. At pang-apat, panghuling katibayan, ay kung sino yung nililitrato ni Mr. at Mrs. Ephesians chapter 5. Sino yung nililitrato ni Mr.? Jesus. Sino yung nililitrato ni Mrs.? Dapat ba mag-submit si Christ sa church? Kung anong sabihin ng church, dapat yun, under desire si Christ sa church. Pwede ba yun? Yung sinasabi ng Roman Catholic Church, mali yun. Hindi yuyuko si Kristo sa iglesia. Ang iglesia ang yuyuko kay Kristo. Hindi pwedeng sabihin ng iglesia, sumunod ka sa akin. Kristo, gawin mo to. Hindi. Kung meron siyang gusto, hihiling siya. Mapagpakumbaba siyang hihiling kay Kristo. Portrayal yan. Portrayal yan ng authority and roles. Now, punta tayo sa wife. Sa wife, tapos sunod natin yung husband. Sa wife, ang pag-aasawa ay patungkol sa pagpapasakop, respeto at pagsunod. Ang pagiging misis ay tungkol sa pagpapasakop, respeto at pagsunod. In marriage, the woman was covenanted to submit, respect, and obey her husband as the Lord commanded. Kaya pag naliligaw kayo, mga lalaki, huwag niyo ipapangakong gagawin yung prinsesa. Ha? Wala nang bawian. Kaya nga, ang sinabi, semper reformanda. Pero may mga objections dyan. Hindi ko muna sagutin to ngayon. Pero may objections. Paano sabihin ni Mrs., yung asawa ko mas mababa sa akin eh. May mga questions dyan. O kaya yung asawa ko naman ay masama. Napakasama ng asawa ko. Kailangan ko pa ba siyang irespeto, sundin, at magpasakop? So, may mga totoong mga tanong yan. Pero, sa next number. Ayan, sabi ni Brian Chappell, regarding this sa mga wives, the biblical context convince commentators to interpret submission. Anong ibig sabihin ng submission? A disposition to yield, voluntary yielding in love, or not exercise authority over. Yan daw yung mga common na ibig sabihin, ano ibig sabihin ng pagpapasakop? Ibig sabihin ito, may disposisyon na magpasakop, merong voluntaryong pagpapasakop sa pag-ibig, at hindi pangunguna, hindi pang-iibabaw, hindi siya ang nasa itaas. To these technical ideas can be added a colloquial commentary that biblical submission means a wife should follow her husband's lead. Yun yan. Sundin kung saan nililid ng asawang lalaki. Siya ang magdidikta ng direksyon. At those specific definitions vary a little. Submission includes actions since it involves obedience, 1 Peter 3:5-6, and it includes attitudes since it involves respect. So ito yung binanggit ni si Brian Chappell dito sa kanyang libro. Now, bakit nasa na yun? Ayan. So dito, pag-uusapan natin sa usapin ng pagiging misis, napakarami pa nito. Kaya pinutol ko na to eh. So, yung sa Wednesday na lang yung iba. Marami dapat pag-usapan dito. Pero ito yung ilan na in-include ko dito. Una, ang pagiging misis ay pagkakaroon ng inward reverence, panloob na paggalang. Pangalawa, may wife-like gentleness, especially sa pagharap sa kanyang asawang lalaki. At pangatlo, obedience, pagsunod sa kanyang asawang lalaki. Sabi ni William Gouge, hindi daw sapat na may panlabas lang na pagsunod or paggalang kung hindi may panloob na paggalang. Sabi niya, si Sarah, yung kinote natin kanina, si Sarah, nung tinawag niya na Lord, si Abraham, sa isip niya yon.
Kaya lumalabas sa gawa niya yung paggalang kasi sa isip niya, ginagalang niya si Abraham. At ang isang binigay na example ni William ni William Gouge ay si Michal, yung asawa ni David, unang asawa niya. Si Michal, ang unang-una, hindi niya na ginagalang si David sa isip niya, kaya later on lumabas sa bibig niya. Nagsisimula ito sa puso't isip ni Mrs. Sa puso't isip ng isang babae. Now, nagbigay din si William Gouge ng 3 dahilan kung bakit nagkakaroon ng idea kung saan mababa ang tingin ni Mrs. kay Mr. 3 dahilan daw, sabi ni William Gouge. Una, kung may self-conceit si Mrs., ang tingin niya mas magaling siya sa Mr. niya. Unang-una, meron siyang high esteem ng kanyang gifts, mga kakayanan, mga skills, mga kagalingan. Therefore, mababa yung tingin niya sa Mr. niya. Ang sabi ni William Gouge, etong ginagawa ni Jezebel. Mababa tingin niya kay Ahab. Kaya pinapangunahan niya, kaya niyang bitin si Ahab sa idolatry. Mababa tingin niya sa asawa niya, hindi mo kayang gawin, ako na nga gagawa. Ganon si Jezebel. At sabi ni William Gouge, natutunan nila to sa kanilang kalula-lulahan, si Eva. Pangalawa, pwedeng si Mr. ay may kahinaan sa isip, kahinaan sa katawan, o kahinaan sa estado ng buhay. Kaya naman, tinitignan nila bilang mababa si Mr. nila. Pwedeng mas mababa yung trabaho sa isip nila, pwedeng mayroong kapansanan sa katawan, mababa yung tingin sa Mr. niya, o kaya naman hindi kasing talino ng gusto niya. Pwedeng mga dahilan niya kung bakit bumababa yung tingin ni Mrs. sa Mr. niya, hindi niya nagagawa yung obligasyon ng paggalang. Pangatlo na reason ay yung sinful at unjust suspicion o assumption. Hindi ginagalang ni Mrs. si Mr. mababa yung tingin niya kung meron siyang palaging tamang hinala na may mga kasalanang ginagawa ang kanyang Mr. Suspecting many evil things, the husbands, of which they are no way guilty, or misinterpreting and perverting things well done. So, mga ilang dahilan lang yan na totoong nangyayari, sabi ni William Gouge. Now, anong sagot dito? Anong pwedeng gawin ni Mrs. para hindi maging mababa yung tingin niya sa kanyang asawa kasi kabaliktaran yun ng utos ng Diyos sa kanya? Ang sabi ni William Gouge, 2. Una, dapat magkaroon siya ng mapagpakumbabang tingin sa sarili niya. Hanggat hindi nagkakaroon si Mrs. ng mapagpakumbabang pagtingin sa sarili niya, hindi tataas ang tingin niya sa mister niya. Kung palaging mataas yung tingin niya sa sarili niya, mataas ako, magaling ako, mas mahusay ako, mas mataas ang estado ko, yan ang kailangan. Ang ipag-pray ay, Panginoon, bigyan mo ko ng pagpapakumbaba. Pangalawa, ay dapat si Mrs. ay hindi mag-assume ng kasamaan sa kanyang asawa unless merong pure at sure proof at evidence. Kung wala, ang sabi ni William Gouge ay kailangan ng isipan mo palagi ay mabuti sa iyong mister. Unless meron totoo na ebidensya na gumawa talaga siyang masama. Hindi ka pwede mag-assume palagi ng kasamaan, ng palaging kasalanan sa iyong mister. Pangalawa, wife-like gentleness. Ito naman ay patungkol sa disposition sa harap ng asawang lalaki. Hindi ko na nilagay dyan. Wala dyan. Sabi ni Gouge, pakinggan nyo na lang ha. Sabi ni Gouge, gentleness in a wife respects also to the ordering of her facial expressions, gestures, and whole conduct before her husband, by which she shows cheerfulness and contentedness and willingness to be under him and ruled by him. Saan daw napapakita yung pagiging marahan sa mister, gentleness, sa pamamagitan ng muka, sa pamamagitan ng galaw ng katawan, sa pamamagitan ng conduct niya sa harapan ng kanyang asawa. Dahil pinapakita nito yung kasiyahan at pagiging kontento na magpapasakop ako sa iyo. Now, sabi niya, contrary to this, gentleness is a frowning brow, a lowering eye, a sullen look, a pouting lip, an angry face, an insulting mouth, a scornful motion of arms and hand, a disdainful turning of this side and that side of the body, and fretful rushing out of her husband's presence. Ang dami. Maging maingat yung mga misis
na magpakita ng hindi pagkamarahan sa kanyang mister. Tinataasan ng kilay, sinusungitan, bumubusangot yung muka pag nakita si mister, naggalit yung muka, o kaya naman umaalis kapag nandiyan na si mister. Tignan natin yan na utos ng Biblia. Pangatlo ay obedience. Ang obedience, ang ibig lang sabihin ay hindi dapat habitually na against sa kalooban ni Mr. si Mrs. Hindi siya dapat palaging against. Hindi palagi dapat siyang kontrabida. Nag-isip ako ng word ng kontrabida. Pag may desisyon si Mr., kontra agad. Hindi dapat ganun. Nakareserba yan sa mga tama at importanteng panahon na pwedeng mag-disagree si Mrs. Pero normally at habitually, hindi dapat parang mali palagi si Mr. Parte yun ng pagsunod at pagpapasakop. So, hindi ko nababasahin yan. May iba pang mga usapin dito. Kay Mrs. Pero punta na tayo kay Mr. Kay Mr., ang utos naman ay affection at authority. Sabi ng Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Now, bakit ang primary utos kay Mr. ay love? Yan yung sinagot ni William Gouge. Bakit love ang top priority, top obligation ni Mr.? Meron siyang 5 na binigay. Una, dahil walang pwedeng gawing tama si Mr. sa kanyang misis kung hindi ito galing sa pagmamahal. If it's not seasoned with love. Puro outward duty lang yan ang ginagawa ni Mr. kay misis kung hindi ito galing sa pagmamahal. Pangalawa, dahil ang misis ang pinaka-proper object of love. Yun ang pinaka dapat pagtuunan ng pagmamahal. Merong mga ibang minamahal si asawang lalaki, pero hindi dapat yun kapantay ng kahit sino. Kapatid, magulang, kaibigan, anak, hindi dapat pumantay yun kay misis. Si misis ang pinakauna na minamahal, hindi barkada, hindi kaibigan. Kahit yung pinakamalapit, magulang mo, uunahin mo si misis. At kahit sa anak, uunahin mo si misis. Light, tumabi ka muna dyan. Dun ka. Ilang beses na narinig ni Lori yun. Pangatlo, dahil sa high position ni Mr. at sa kanyang otoridad, pwede siyang payabangin ito. Pwedeng magmayabang ang Mr. dahil sa otoridad na meron siya, sa leadership na meron siya, at ang nagiging resulta ay pang-aabuso. Ito yung nakikita natin, inaabuso ng Mr. yung Mrs., nagiging violente, na pinagsasalita ng kung ano masakit, dinuduro, minumura, o kung ano man, ito'y dahil sa pagmamataas sa posisyon niya. Kaya sabi ni William Gouge, kaya kailangan ng pagmamahal. Dahil kung hindi, ito yung mangyayari. Kailangan maging mapagmahal si Mr. Siya yung pinakauna. Pang-apat ay dahil weaker gender yung babae, sabi ng 1 Peter 3, weaker vessel. Dahil ang babae weaker vessel, they can provoke the husband so much. Ang mga asawang lalaki, you can attest to this. Parang, palagi ka na po-provoke ng iyong misis. Either, hindi talaga kasalanan, pero kahinaan. Mga kahinaan na meron siya. Kaya kung hindi magiging mapagmahal si Mr., ang mangyayari sa pag-aasasama ay palaging walang kapayapaan. Pag-aaway. Kung yung Mr. ay galit palagi sa kahinaan ng misis niya, may sakit ka na naman. Ano na naman? Hindi mo kasi ginawa yung ganito. Kahinaan yun. Hindi kasalanan. Kahinaan. Hindi kasalanan. Sabi ko, uminom kang tubig ng tubig. Kung walang pag-ibig, walang kapayapaan sa pagsasama. Panglima, dahil
ang unang dapat magpakita ng pagmamahal sa loob ng tahanan ay ang mister. At yon ang dapat mag-udyok sa misis na mahalin siya pabalik. Yun yung ginawa ng Diyos. Sabi niya, we love because God loved first. Bakit tayo umibig? Kasi nauna siya. Sa bahay, si mister ang una dapat. Hindi niya hihintayin na, mahalin mo ako. Wala akong gagawin pag di mo ako minahal. Hindi. Ang unang gagawa ng pagmamahal, si mister. Tapos yun ang mag-uudyo kay misis na ibalik sa kanya, i-reciprocate. Hindi siya maghihintay. Hindi niya sasabihin, parang baliktad. Hinihintay yung misis na kumilos. Siya yung magkaroon ng initiative. Hindi. Ang initiative palagi sa lalaki. At ang unang initiative, pagmamahal. Now, bilisan na natin. Magbigay tayo ng 3. Husbands losing their authority. Tapos, affection to their wife. Saka manner of commanding his wife. Doon dito, minsan nawawalan ng otoridad si mister sa pag-aasawa na parang hindi na sila sinusunod, hindi na sila kinikilala, binabaliwala yung mga sinasabi nila. Napakasakit niyan sa isang asawang lalaki kapag yan ang nangyari sa loob ng tahanan, na parang wala nang ibig sabihin yung kanyang mga ginagawa. Pero sabi ni William Gouge, ang dahilan daw niyan ay kasalanan ng lalaki. Ang isang dahilan kung ba't hindi na ginagalang si lalaki sa loob ng tahanan ay dahil siya. Pwedeng siya ay hindi rin magalang, siya ay immoral, pwedeng hindi niya tinitake yung life niya seriously, gumagastos siya, wini-waste niya yung money niya, o kaya sa mga similar dishonorable conduct. Pwedeng yan ang dahilan. Hindi na siya ginagalang kasi pinakita niya na hindi siya dapat igalang. Pwedeng yan yung mangyari. Of course, hindi ito occasion para sabihin ni Mrs. na, kita mo, dapat lang. Hindi. Pero sa mister, kailangan niya maisip na, kailangan ko evaluate yung sarili ko, ba't ganito na? Bakit wala nang laman yung salita ko dito sa bahay namin? Kailangan niyang evaluate yung sarili niya noon na kailangan niya mag-repent unang-una sa lahat. So, pero ang pinaka mali na response ni mister kapag hindi na siya ginalang ay kunin ito pabalik sa pagpapamagitan ng dahas. Alam niyo kung bakit nambubugbog yung ibang lalaki, naging violente sila, kasi sinasabi nila hindi sila ginagalang. Hindi nyo ako ginagalang. Magtataas na ng kamay. Mali yun. Hindi mo pwedeng kunin pabalik ang otoridad sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng cruelty, violence, at tyranny. Dahil anong mangyayari kapag ginamitan mo ng dahas ang pamilya mo? Matatakot sila, pero hindi yun reverent fear. Yun ay slavish fear. Isa yung takot na gustong lumayo sa'yo. Hindi yung takot na gustong lumapit sa'yo. Ang meron sa tahanan sa mga mister ay dapat reverent fear. Ang meron sa kanya, hindi slavish fear. Ang meron. Lalo na sa kanyang misis. May mga mister na hinahayaan ng prolonged losing of authority dahil sa kanilang takot at foolish disposition. Hindi sila kumukuha ng tapang at karunungan na kailangan para i-maintain ang kanilang posisyon at otoridad sa bahay. At hindi dapat mangyari yan sa mga lalaki. Huwag niyong hayaan na ganon nang tumagal na. Di ba ganyan yung nangyari sa mga normal na Filipino household? Yung mga mister, ang tagal na tumanda na sila. Naging senior na sila nang wala na silang otoridad. Pawala otoridad nila. Wala na silang say sa loob ng bahay. Magpapaalam yung anak, ay, tanungin niyo muna yung nanay niyo. Wala nang pagdedesisyon ng sarili nila. Wala nang bigat yung kanilang mga salita. Huwag hayaan. Dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos sa loob ng pag-aasawa. Pangalawa, the husband's wholehearted affection to their wife. Ang kinote dito na verse ay yung Proverbs 5:19. Basahin ko. Nandiyan ba yun? Wala. Sabi sa Proverbs 5:19, be thou ravished always with her love. Yung word doon ay to go astray. So sobrang mahalin mo daw yung asawang babae, na yung affection ng asawang lalaki ay dapat sa tingin ng iba ay parang
abnormal at hindi tama. Yun ang dapat na meron yung asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Sinabi, be thou ravished always with her love. Ito yung contrast adultery. Ang dapat na tuon ng lalaki hindi sa ibang babae, kung hindi sa kanyang misis. Let her be as a loving hind in a pleasant roe. Let her breast satisfy thee at all times. Be thou ravished always with her love. Of course, hindi sinasabi nito na magkasala ka para sa misis mo. Ang sinasabi nito, una, na sa sobrang pagmamahal ni Mr. kay misis, ay hindi niya na napagpofokusan yung mga mali niya. Hindi na ang nagiging malaki sa paningin niya ay yung mga blemishes niya. Sabi ni Gouge, ayan, if a man has a wife, example niya lang to. If a man has a wife, not very beautiful or proper, but having some deformity in her body, some imperfection in her speech, sight, gesture, any part of the body, yet so treat her and delight in her as if she were the most beautiful, in every way, most perfect woman in the world. Yan yung sinasabi ng Proverbs 5:19. Na meron siyang mga deformity, meron siyang mga hindi kaya-aya, pero sa paningin ni Mister, walang papantay dito sa misis ko. Siya ang pinakamaganda. Yan mismo yung sabi ng Proverbs 5:19. Ganon yung affection na dapat ibigay ni Mister. Hindi totoo na dapat as time pass by, parang pinagtatabuyan mo na, doon ka na. Mong dikitan. Dikit sa akin. Hindi, baliktad. Hindi yung mga mag-boyfriend, girlfriend, inutusan yan. Ang inutusan, mag-asawa. Inutusan, mister. Ang inutusan pa nga dito sa dun sa Proverbs 5:19, let the wife of your youth. Ibig sabihin, matanda na sila. Yung babae pinakasalan mo nung bata ka pa, Proverbs 5:19 mo siya. Matanda na sila. Now, manner of commanding. Of course, pag nag-uutos si Mr. kay Mrs., may ganun bang nangyayari? Pag nag-utos si Mr. kay Mrs., dapat positively, ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. At negatively, dapat ito'y pinagbabawal kung ano yung hindi pinagkakaloob ng Diyos. Yun lang yung pinaka-basic nun. Now, punta tayo sa other elements ng marriage. Ito na yung last. Yung other elements of marriage, very familiar dito yung mga nag-premarital counseling. Kasi ito yung mga binabanggit sa premarital counseling. Pero, hindi naman yan bago lang mag-asawa eh. Kahit habang mag-asawa. Ito ang mga dapat talakayin. Ano yung mga dapat talakayin? Kung paano mag-usap yung mag-asawa? Communication. Ano pa? Yung kanilang in-laws. Paano namin tatratuhin yung aming mga, ano ba yung in-laws sa Tagalog? Biyanan. Ayan. Paano tatratuhin? Hindi dapat kaaway. Yun ang nangyayari sa culture natin ngayon. Kapag in-law, kaaway mo yan. Masama yan. Hindi. Marital finance. Paano humawak ng pera? Again, hindi naman kayo magtititigan lang. Yung mag-asawa ay dapat magkaroon ng biblical na pag-uusap sa pananalapi. Sexual relations. Dito na kasi pinagpala ng Diyos. Yung sa usapin ng pagtatalik, isa rin yan sa dapat na pinag-uusapan ng mag-asawa. Marital children, kailan, paano, saan, anong mga pwede nating gawin. Marital conflict, ito nagliliyab, oh. Pag may away, si Mr. at Mrs., ang pinag-uusapan dyan, kung paano dapat humingi ng tawad, paano magpatawad, pagiging mapagpatawad din ng isa't isa sa isa't isa. Pero lastly, tama si Dave Harvey dahil etong tatlong to ang pinaka-importante sa marriage. Ang pinaka-importante sa marriage ay ito tatlong to. Ang lahat ng gagawin sa pag-aasawa ay una, dapat galing sa Biblia. Lahat ng binanggit natin kanina, hindi totoo yon kung wala yun sa Biblia. Pero kung ano yung nakalagay sa Biblia na dapat gawin ni Mr., gawin ni Mrs., yun ang foundation. Pangalawa, ang pinaka nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa pagloob ng pag-aasawa ay ang gospel. Sabi ni
si Dave Harvey yung sumulat, sabi niya, kung wala yung gospel, walang hope sa marriage mo. Dahil yung gospel, hindi lang siya nagsisimula sa conversion at nandun lang sa loob ng church, yung gospel ay nakaka-apekto sa marriage. Yung gospel ang dahilan kung ba't kayo nagpapatawaran. Yung gospel yung dahilan kung ba't may pag-asa kayo sa walang hanggan. Yung gospel yung dahilan kung bakit kayo nag-asawa. Ililid mo siya kay Christ, susuportahan ng misis si mister sa lakaring mananampalataya. Yung gospel ang magre-refresh dito. Kung walang gospel, it's either it will be broken or it will be meaningless. Pero ang pinaka-focus ng marriage, higit sa lahat, ay ang glory ng Diyos. Yun ang point. Bakit kayo magpapakasal? Para maluwalhati yung Diyos. So, sa next, bro. Ito yung sabi ni Dave Harvey. Marriage was not just invented by God. It belongs to God. Hindi lang siya yung gumawa. Sa Kanya rin to. He has a unique claim over its design, purpose, and goals. It actually exists for Him more than it exists for you and me and our spouses. Sipin niyo yun? Sabi niya, ang marriage ay para sa Diyos. That's right. Marriage is not first about me or my spouse. Obviously, the man and woman are essential, but they're also secondary. May napakinggan na ba tayong nagsabi ng ganon? Yung mag-asawa, secondary lang sila sa marriage. Ang unang pinaka-importante sa marriage, Diyos. Bago yung mag-asawa. God is the most important person in a marriage. Marriage is for our good, yes, but it is first for God's glory. So, sige, dito tayo nagtatapos sa basics, no? At yung sa basics na yan, sobrang dami pa niya na mga specifics. Pero any question? Si Deacon Marlon muna, tapos si Monica. Huwag ka tumawa. Kasi ang marriage, alam naman natin, God instituted it. Pero kinikilala natin yung mga marriage, even the government or even the heretical churches, yung mga nag-ordain ng marriage, like alam na natin yung mga heretical church. Pero kinikilala natin sila as married couple. Yung question ko din, Pas, is ba't ganun yung pagtingin natin kung para kasing naisip ko kung God ordained the marriage, dapat yung mga legitimate church lang yung parang pwedeng magsabi na ito ay marriage talaga, o kumbaga siya lang yung may karapatang magsabi na ito ay legit marriage. Kaso ang parang contradictory siya kasi parang since ganun, parang even the state, even the mga abogado, ilang mga abogado, and yun nga, at worst is yung mga pastor, hindi sila basta-basta pwedeng mag-marriage. Kailangan may may parang basbas ng state na pwede sila. Yun lang, Pas, medyo conflict lang siya sa akin. So, hindi ko siya ma-answer satisfyingly, Deacon, kasi isa rin yan sa mga sa pinaka-main question ko. Pero ang pinaka masasabi ko lang ay yung sense ng authority. Dapat may blessing ng authority yung mga magpapakasal. Hindi pwede na magpakasal ng walang nandoon otoridad na kumikilala, nagbe-bless. Kaya kailangan din yung magulang eh. Pero very interestingly, nung wala pang state, nung panahon nila sa Old Testament, ang kailangan lang, magulang lang. Pagpapala ng magulang, ikakasal na sila. Hindi na kailangan ng mga elaborate ceremony nung kinuha ni Isaac ang wife niya, dahil utos ni Abraham yun, may blessing na yun agad ni Abraham. So therefore, hindi na kailangan ng iba pang mas mataas. So, ang pinaka-sense lang ng marriage ay una, may witness at may blessing ng authority. Pero hindi ko pa alam how does it work. Kung kunyari, magulang may blessing na nila, tas wala namang official ceremonial legally, yan yung pag-uusapin. Ano ba yung legal at ano ba yung formal na pag-uusap doon. Meron nga, may kilala ako na I disagree with. Nung una ay
nagliligawan sila, ayaw nung magulang doon sa lalaki. Ang ginawa nila, nagpakasal daw sila sa harapan lang ng Diyos. Ganon yung ginawa nila. And I don't believe that. Kasi ang wala doon ay yung blessing ng authority. Parang nagsama sila. Tapos nagpray talaga sila. Sabi nila, Panginoon, yan. Parang nangyari, kinasal nila yung sarili nila. Tapos, nagsama na sila. Parang later, wala nang nagawa yung mga magulang. Pero ang absent doon ay yung blessing ng authority. So, I do not know pa. We can search how it works sa government. Pero nandyan papasok ano yung legal at ano yung formal. Kapag ba may formal, okay yan sa harapan ng Diyos kahit wala yung legal, o kailangan yung legal para doon sa formal. Pero sa lahat ng yon, kahit na kunyari, non-gospel churches, state, tapos mga legitimate churches, ang present lahat doon ay yung authority at blessing, pagpapala. At mas maraming witness, mas maganda. Baka may follow-up ka na, Nikon. So, parang yung underlying ng lahat pas is yung authority nga at yung blessing. Kasi yung naisip ko yung sa mga tribal Yes. wala naman silang state pero usually nagkakasal sa kanila yung village chief or something which is the authority of that certain group. Kasi kung parang formality, I mean legalistic na, Yes. legal basis nga siya. Parang mga sobrang legal matters na sa atin ngayon. Paano yun? For the sake of consensus, para ba yun sa may listahan sila na ikaw hindi ka na single, married ka na. Pero again, ang pinaka doon ay humarap sa harapan ng Diyos ng may blessing ng mga otoridad. Mas maganda, mas maraming otoridad, mas maganda. Magulang tapos state, magulang tapos church. Thank you. Si Monica. Matagal mo na rin bang tanong yan? Joke lang. Related din po doon sa tanong ni Deacon, what if yung unbelieving couple, they decided to get married without the proper understanding ng mga biblical purpose ng marriage. Tapos, so they got married. Mako-consider po ba natin na yung intercourse nila ay immoral? Hindi. May sinabi yung confession of faith natin sa pinakasimula. Yung sinabi ng confession of faith sa 25.3, it is lawful for all sorts of people to marry. Ang ibig sabihin, ang believer, ang mga unbeliever, mag-asawa sila, so long as meron silang consent. Wala sila nung totoong alam nilang purpose, they are yet to discover, Lord willing, pero may blessing yun ng Panginoon. At yun yung tinatawag natin na common grace. May pagpapala yung Panginoon na mabuti, na hindi ibig sabihin ang mga Kristiyano lang ang pwede magpakasal. Yung mga hindi mananampalataya, hindi na pwede dahil hindi nila alam yung main reason. Pero isa yun sa pagpapala ng Diyos sa kanila para dalhin sila kay Kristo. Doon nila marirealize na hindi pala ako mabait. Bakit ang sama ko sa asawa ko? Bakit yung asawa ko? Bakit ganito? Ba't ganito yung nangyayari? It's one of the means ng Panginoon para ipakita sa atin na kailangan natin yung gospel. So, they don't need to be Christian first. May blessing yun ng Panginoon, common grace, pero of course sa atin, hindi sapat yun. Hindi immoral yun, pero hindi sapat yun na makakontento sila doon. May follow-up. Sige. Other question po? Si Josh. Matagal mo na rin bang tanong yan? Yan. Nakahinga si Pastor. Yung question lang sa thought is, when it comes to guiding others, for example, hindi mo pa nakikita yung isang lalaki na ready na siya to lead yung magiging asawa niya. Should we prevent him or advise him na hindi ka pa married, hindi ka pa ready for marriage? And for a woman naman, for our ladies, unbeliever or not, can we directly say na hindi ka pa ready for marriage, kailangan mo pa matutong mag-submit?
kailangan mo pa matutunan yung mga graces, yung mga biblical rules and principles for you to be ready sa marriage. Kasi we cannot say at a certain age but regardless of the age, we cannot say na, 30 ka na, mag-asawa ka na. Hindi naman siya ganun. So, paano natin sila i-guide, or can we directly tell na hindi ka pa ready for marriage or ready ka na for marriage? Yun pa. Ayun, thank you Don Josh. At masasagot yan next week. Hindi. Hindi, kasi yung para sa next week, yung parents and marriage, ang parents ang nakakilala sa anak nila at silang, sa scripture, silang may unang-unang responsibilidad na mag-evaluate at makapagsabi sa lalaking anak, okay, ready ka na, go. Sinong gusto mo? At yung mga magulang din ang kailangang magbigay ng kamay sa anak nilang babae sa mga magpo-pursue. Sila ang primary na mag-evaluate. Pangalawa, pwedeng mag-dictate ang faith doon dahil nakasulat yan sa Ephesians chapter 5, nakasulat sa Ephesians chapter 6, na pwedeng magsalita ang church, ang salita ng Panginoon through the pastors sa pag-guide sa kanila. Pero ang gusto ko ipagdiinan ng unang-unang may responsibilidad ay magulang. Hindi ibang tao. Magulang. Kaya sa mga nagliligawan, ang unang-unang at mga nagtitingin nila, ready na nila, ang unang-unang sinasabi namin, paalam ka sa magulang mo. Kahit anong edad nila. Okay ba sa magulang? Pag di okay sa magulang mo, hindi kita pwedeng sabihin okay sa akin. Kasi pwedeng kilala natin sila, pero unang-unang nakakilala sa kanila, magulang nila. At ayun naman ang for next week na ang parents dapat kilala nila yung anak nila. At sila yung magte-train para maging marriageable yung anak nila. Ang isa sa training ay maging marriageable anak nila. Hindi nila pinapalaki para makatapos magtrabaho. Okay lahat yon, pero ang isa sa main goal, papalaking kita para isang maging Kristiyanong mister at papalaking kita para ikaw ay maging isang Kristiyanong misis sa kalooban ng Panginoon. Yun ang goal nila at sila dapat ang nakakakilatis nun. Mahirap, no? Ang hirap kung ibang tao nakakakilala imbis magulang. Mas kilala ng iba kaysa sa sarili magulang. That's very difficult. At of course, sa atin, sana magsimula sa atin yun na meron tayong ganong pagtingin. Ang ginagawa natin ngayon ay kinukuha natin yung responsibility ng parents dahil hindi pa ginagawa ng ibang parents yung responsibility nila. Pero sinusubukan natin pa kunti-kunti na assume the responsibility. Doon. Kasi kung hindi natin kilala, sobrang hirap mag-evaluate. Maghihintay ka ng maraming taon para makilala mo yung tao. Sobrang hirap na. Kaya may usapin dito ng usap ng magulang sa magulang eh. 'Di ba? Merong parte yon dito. Sir Louie. Wait lang. Meron ka pa, Josh? Sige, Sir Louie tapos si Ed. Regarding sa financial capability. Hindi naman ako naniniwala sa financial stability kasi alam ko there's the ups and downs in terms of financials. Pero ano yung masasabi ng isang church kasi ang maglilid lalaki. So primarily ang nagtatrabaho lalaki. So ang church ba ay may say, halimbawa ito alam niya to. Knowledgeable siya regarding marriage, about leading. But in terms of financial capability, kasi siya in the long run di ba? So pwede ba silang ikasal ng church kung hindi pa nila nakikita na yung lalaki ay capable na buhayin yung babae? Kasi lalaki talaga ang bubuhay sa babae. Or pag na-meet niya kung alam niya itong mga bagay na to kahit hindi siya ganun ka financial, is i-honor ng church. Kasi ako, para sa akin, Pastora, point of view ko, dapat kaya niyang buhayin talaga. Kaya niya talagang buhayin.
yung babae kasi siya yung pinaka-primarily. So ano po ang say ng church natin doon? Yes. May sinabi, hindi ko alam yung exact verse, sabi ng Timothy, he who cannot provide for his family is worse than an unbeliever. Sabi sa Timothy yun. Kapag hindi kaya ng isang mananampalataya na mag-provide para sa family niya, worse daw siya than unbeliever. So therefore, may bearing yun sa usapin na yan. Ang totoong kahandaan ay merong kahandaan in terms ng provision. Hindi naman sinasabi nating luxury, hindi naman sinasabing mga, walang ano dyan, black and white dyan na pag na-hit mo yung ganitong number, kaya mo na, at totoo rin na may ups and downs financially, walang forever. Pero, at least, merong kakayanan. Hindi pwedeng bigyan ng pagpapala kung walang kakayanan. At I do not think very wise din na magbigyan bigyan ng pagpapala or blessing, agreement ng parents, ng mga tao, ng church, hayaan kung walang kakayanan sa usapin ng pananalapi. Kasi party ng leadership sa party ng love kapag hindi yun ginawa o hindi nagagampanan, hindi totoo yung na ikaw lang sapat na. Na parang tapos after 5 years, sabi mo ako lang sapat na. Love it pa sa live. Until pero ayun, totoo yun na primary ay ganon within pagpapapasok sa marriage. At syempre, kung babae yung ibibigay, hindi mo ka papayag. Hindi ka papayag na ito yung anak ko yung parang magiging lalaki. Hindi, dapat may lalaki. Follow up dun sa. Last na, si Ed. Yung sa akin pas, gusto ko lang mag-amen. Pero kidding aside, yung question ko hindi para sa akin sa amin. Para din sa iba, kagaya ni yung sa marriage pass, just for example, two believing Christian, matagal ng marriage, married. Tapos, yung lalaki is nagiging under desire na i-empower nung asawang babae. Ngayon, ang tanong ko is, paano niya magigain back again yung pag-lead dun sa medyo strong personality yung asawa niyang babae? Yun lang, pas. Sabi ni, of course, yung mali, yung hindi pwedeng gawin ay yung maging marahas. Kasi yun yung ginagawa ng iba Pinipilit nila by force, by physical. Totoo naman kasi mas malakas lalaki Kaya ang nangyari, takot yung asawa sa asawa. Hindi yun yung gusto natin. Ang sabi ni Doug Wilson, ang unang-unang gagawin ng lalaki, repent. Mag-repent siya. Kasi marami siyang napabayaan. Kaya humantong doon. Kailangan sabihin, mali talaga ako, mali yung passiveness ko, mali na binibigay ko sa misis ko yung decision making, yung final decision. Kailangan niya una mag-repent sa Panginoon at mag-repent siya sa harapan ng asawa niya. Kailangan niyang kasi hindi pwedeng sumulong ng walang repentance. Kailangan repentance muna. Kailangan sabihin niya sa asawa niya, asawa ko, patawarin mo ko kasi pinabayaan ko to, binigay ko lahat ng responsibilidad sa iyo, ikaw pinagdesisyon ko. Ayan, kailangan niya unang gawin 'yon. Pagkatapos, ang pwede niyang gawin na hindi pilitin. Hindi after nun, utusan niya na. Ang gagawin niya, siya na ngayon kukuha ng mga mabibigat na responsibilidad. He will do it by leadership. Pag ginawa niya yung lahat ng yon, kusa yon. At pwede na pag-usapan, pero kusa yon na lalabas sa buhay ng asawa niyang babae na, pagkakatiwalaan yung asawa ko, siya na palang bahala, hindi na kailangan ako, siya na lahat. Siya yung gagawa ng ibang mga decision making. Doon lalabas yung paggalang later on. Na kailangan lalaki, sila yung haharap palagi. Huwag mo papaharapin palagi yung asawa mo. Na pag may ibang kakausapin, ikaw nga, usapin mo nga yan. Hindi, ikaw humarap. Kahit sa labas, ikaw humarap, lalaki. Bakit siya, kahit pansinin mo pag nasa labas, kasi wala kami sasakyan Pag nagta-tricycle kami, ang unang-unang kinakausap ng driver, babae. Andun ka
Bakit mismo kinakausap? Kasi nasanay silang ganun. At di ko pinagsasala, ako yung nakikipag-usap ng diretso. Hindi yun lang, pero parte yun na kinukuha mo yung responsibility. Huwag mong ibungad yung asawa mo. Ikaw ang mauuna. Part yun. Doon. Tapos after nun, ang hindi lang pwede gawin ay yung... Tapos na naman. Ang hindi lang pwede gawin ay yung pipilitin mo. You don't force it. You assume the responsibility at makikita yun ng asawa mo, makikita yun ng asawa at igagalang ka. At doon magsisimula yun. Pero hindi, sabi ni Doug Wilson, walang taong ginalang dahil inutos nilang igalang sila. Hindi mo makukuha yun na galang mo ko. You assume responsibility and pag-pray, darating yun. Sige po, dito na. Pray tayo. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral namin dito sa marriage. Alam po namin, ang dami pa nitong mga specifics, pero hinihiling namin, Panginoon, na nakatulong ito, papanariway isipan namin sa usapin ng pag-aasawa. Tulungan niyo po kami, aming Ama, na maging biblical kami at hindi kami kumuha ng definisyon sa labas, kung hindi kumuha kami ng definisyon sa libro, sa kasulatan. Pagpalain niyo po ang aming lunch. Maraming salamat po sa aming lunch at sa magiging mga fellowship. Sa pangalan ni Jesus, Amen.